Good afternoon. I have a confession to make. I am torn between two readings. Both readings are beautiful for reflection. But I'll focus on the first reading while mentioning something about the gospel. The design of our Paschal candle this year is about the disciples on the way to Emmaus, Christ and Cleopas and the other disciples. And if you must have noticed, the bracket of the gospel is similar to the Holy Mass. Each Holy Mass has two parts, the liturgy of the Word and the liturgy of the Eucharist. The gospel, the first part, while Jesus was explaining to them what is written in the scriptures, that is almost the same as the liturgy of the Word. When you come to the Mass, don't miss the first part. Don't come late. Because in the first part, the liturgy of the Word, the scripture is explained to us. And I wonder, myself included, how many of us, while listening to the Word being proclaimed, our hearts are burning within us? I wonder how many of us experience a kind of sensation whenever we listen to the Word. That is a grace that we should be praying for. And the second part of the Mass is the liturgy of the Eucharist. And you notice that the very words Jesus, the Gospel, used are the very words that the Eucharistic prayer uses. He took the bread, said the blessing, broke it, and gave it to them. Those are the words of the consecration. So, the gospel, although in a very different setting, is similar to every Mass that we attend. We listen to the Lord in the scriptures, and we partake of the Lord in the form of bread and wine. But let's go back to the first reading. Ito pong unang pagbasa ay unang himala na ginawa ng mga alagad. May namamalimos at tinignan ni Pedro at Juan ang taong namamalimos. At ang sabi ni Pedro, "Look at me, look at us. We have neither silver nor gold." Materially, wala kang maaasahan sa amin. Yun ang gusto niya sabihin sa pulubi. Ginto, pilak, wala kami nun. Pero ang ibibigay ko sa iyo, higit pa sa ginto at pilak. Sa ngalan ni Jesus, tumindig ka at lumakad. Kung kayo yung pulubi, anong pipiliin nyo? Silver or gold? Or getting healed? Palagay ko naman maliwanag ang choice dito, no? Ang makalakad. Ang makalakad. And here, we are being reminded that there are more important things than material blessings. Huh? Yes, material blessings are important. Money is important. Kung sasabihin niyo sa akin, Father, hindi mahalaga ang pera, o bigyan niyo sa akin, no? May mapaggagamitan ako niyan, no? We need material blessings, lalo na ngayon, ang mahal ng gasolina, no? Ang mahal ng diesel. We need money. But let us not forget that money is not the most important thing. There are more important things than material blessings. Kasi kung minsan, tayo, yung pagpapagod natin, para lamang makamit yung mga material na pagpapala. We get tired. We work so hard. Bakit? Para may sweldo, para may pera, para ma-enjoy
yung mga nabibili ng pera. But let us not forget, there are other things more important than money. One is health. Health is wealth. Pagod na pagod ka nga. Pagkatapos sa katatrabaho mo, na-stroke ka. So, ano mangyayari? Yung pinag-ipunan mo, mapupunta lamang sa pagpapagamot mo. Kasi pinabayaan mo ang iyong kalusugan. There are more important things than material wealth. Health. Family. Hindi ko sinisisi yung mga kababayan nating nasa ibang bansa. They want to provide their family with the best. Kaya sila nagpapakahirap sa ibang bansa. Pero kumisan, yung reklamo ng mga anak, mas nagugustuhan pa nilang kasama nilang kanilang nanay at tatay. Sige, meron nga kayong bagong TV. Wala namang manonood kasi watak-watak ang pamilya. May maganda nga kayong bahay, pero ayaw naman tumira ng mga anak mo kasi pag nagkasama-sama kayo, nag-aaway-away lang kayo. So ang sabi ni Pedro, wala kaming ginto, wala kaming pilak, pero ibibigay ko sa iyo ang mas importante. And finally, the more important thing or person is the Lord. What will happen to you if you have everything but you do not have God? Di ba? Kumisan nakakalimutan natin yun. Ang Diyos ang pinaka-importante sa lahat. You know, Mother Teresa, the Saint Teresa of Calcutta, once spoke to a group of priests during an international retreat for priests in Rome. When she spoke to the priests, she requested the priests just one thing. Sabi niya, give us Jesus, only Jesus, always Jesus. Yun lang ang kanyang request sa mga pare. Give us Jesus, only Jesus, always Jesus. Because for Mother Teresa, everything else is secondary. Amen.